So, maibuntag ninyong tanan. Sa di pa nato ihatod ang atong mga pag-ampo sa Ginoo, maminaw sa tagmensahe sa the Book of Psalms. And we are in Psalm 55. Duha ka puntos atong isgutan, mga igsoon. Let's all stand, mag-ampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful morning that you have given to us. Thank you for the strength. Thank you for the answered prayer that we have, O Lord, nga kauban na gyud namo si Luis. I pray nga you will take care of my baby, take care of my wife, sa iyahang pagpaayo sa iyahang samad sa CS. And this morning, Lord, we acknowledge your presence. And we thank you, Lord God, for choosing us to become part of your body. And as we study about Book of Psalms 55, give us wisdom, O Lord. Allow us to learn and to understand sa message nga imong ihatag today. Please use me, empower me, O God, for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat. The title of this message is Cry for Deliverance and Trust in God. Cry for deliverance and trust in God. Kaning klaseng panghitabo sa kinabuhi, mga igsoon, pag naay mga problema sa atong kinabuhi, sometimes makalimtan nato nga the deliverer that we have is the Lord. Mangita tag laing option nga mo deliver sa atong situation. Ang ato dayong maunahuna, instead of God, mangita tag tao that could rescue us. Dili nato diretso ang atong mga problema ngadto sa Ginoo, ato usa iagi og mga tao. And that is wrong. Sayop na siya because our deliverer is the Lord. But the problem here is the trust issue. Because if you trust the Lord and you know that the Bible says that all things are possible with God. All things. Nothing is impossible with God. And you trust Him in your life. Napabay option? Is there any other option aside sa Ginoo? Wala na. Muna si David, nindot kayo ni siya nga katuno nato iyahang mga prinsipyo sa kinabuhi, mga kaigsunan. So, diri sa Psalm 55, ma-imagine nato atong kaugalingon kay maybe most of the time or imposible gyud nga walay mga attacks nga may tabo sa atong kinabuhi. Naagyoy mga kaaway sa atong palibot, mga kaigsunan, because the devil is active. Aktibo ang yawa sa pag-atake sa iya sa Ginoo. Unya naa sa kabubuton sa Ginoo, mao na iyang target. Unsa may reason, unsa may iyahang main goal para ang kanang iya sa Ginoo dili mo honor sa Ginoo. Dili mangalagad sa Ginoo. Dili maghatag sa iyang kinabuhi sa Ginoo. Mao nay in town maluoy ta, no? Mao in town nay iyahang main goal. Di ba? Sa mga Kristohanon. Obviously, sa mga dili Kristohanon, maningkamot na siya nga dili makadawat sa Ebanghelyo kay para mag-uban sila dito sa impyerno. Pero diri sa atoa, mga kaigsunan, who are sure of our salvation, di naman niya makuha atong kalag. So, ang iya mabuhat sa atoa is to create chaos in our life. Muhatag siya og mga kalibog, problema, discouragement, mao na iyahang i-feed in sa mga Christians. So, because ang atong kinabuhi, because of our trust issue, kay kumusalig lang yun tas Ginoo, mga kaigsunan, kung unsa may naa sa atong atubangan, kampante ra kay ta. Maybe, at this point of time, painful ang atong giatubang. Kampante ra ta, nga naman, we have our healer, we have our deliverer. Inguna na ba? So, whatever problem nga atong ma-encounter sa kinabuhi,
Dili ta makugang, dili ta ma-discourage, dili makapahunong nato because of our trust sa Ginoo. Kay wa may imposible niya. So there is a Psalm 55, mga kaigsunan, encapsulates the essence of David's heartfelt plea for help. The pain of betrayal, ang iyang mga problema, and his steadfast faith in God's saving power. So, ang gubat ni sa iyahang mga problema nga giatubang ug sa iyang trust. So, asa may makadaog sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, asa may makadaog ana. Kung nagsangka na ang atong problema batok sa atong pagsalig sa Ginoo, kinsa may makadaog. Okay, pero may biyan na sila magsangka. So, sa kinabuhi ni David rin, mga kaigsunan, nindot kaayo, nga makatuna na to, giunsa niya pakigbisog, no, ang iyang mga persecutor, unya wala natandog ang iyang pagtuo sa Ginoo. Instead, mao'y nahimo niyang kanang weapon to fight against his enemies. So duha ka butang atong isgutan ani. Number 1, David's trials. Atong tan-aw ning iyang mga pagsulay, mga kaigsunan, kung naagian basa din nato. Letter A, besieged by his foes. Kinsay walay kaaway diri. Dili necessary ikay nangaway ha. Ikay giaway. Kinsa diri walay nangaway nimo. Pag tinuod kang Kristohanon, naagi mangaway nimo. Kay imposible man way mangaway nimo, naa man gyud na kay namay naka-assign sa imuha God para kanang gubton imo kinabuhi. So, ang kanang naka-assign sa imuha nga gubton ang imo kinabuhi, mo gamit na siya ni bisan kinsa. He can even use you against yourself. Ano man? Because sa atong kinabuhi, present ang atong enemy. Mauna si flesh. Si flesh, pag nakatutok siya sa world, which is another enemy, makontrol sa yawa ang imong flesh using the world to destroy your life. So, mura na, ang usa nga disloyal sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, nga mo-open kanunay sa door for the devil to destroy our lives is the flesh. O kaning flesh mo ni siya ang dali kaayo nga kanang moreklamo sa atong kinabuhi. So if our spirit is not strong, muhilom ra sad siya. And it will be the flesh that will take control sa atong kinabuhi. And obviously, who is controlling your flesh? The devil. Using the world. No na, kabantay mo mga igsoon, pag maluya ang Kristohanon, asa dagan, kalibutan hon. Unsay mga istorya, unsay panginabuhi, kalibutan hon. Naapabay pulong sa Ginoo? Zero. O, nga naman, i-reject naman niya ang spirituhanon kay napildi man, weak man ang spiritual life. So, there is a trial si David, mga kaigsuonan. I believe nga ma-experience din nato kaning gidgukod tas mga kaaway. Number 1, ani? Number 1, the injustice David suffers. Ang mga injustice, kanang dili makiangayon, mga kaigsunan nga naantos ni David, and obviously, sa ato nga mga Kristohanon, daghan sa kay mga injustice. Naglibog ka, unsay nahimo nimong kanang sipyat sa kinabuhi, unya naay mga tao nga naggukod nimo, nga murag kanang tawag kanang murag kag silutan nila sa ilang hunahuna, sa ilang kasing-kasing, o sa ilang buhat, ingon ana mga kaigsunan. But, kung mahitabo ni sa atong kinabuhi, tanawag unsay gibuhat ni David, tanawag ang injustice sa atong paminawon unsay nahitabo anin. Letter A, his enemies threaten him. Githreaten siya sa iyang kaaway. In verse 2 to verse number 8, the Bible says, attend unto me and hear me, I mourn in my complaint and make a noise because of the voice of the enemy, because of the oppression of the wicked, for they cast iniquity upon me, and in wrath they hate me. Tanawa ha, dili tinuod nga nabuhat ni David because
ang word nagsulti diri, for they cast iniquity upon me. Wala na himo ni David ang maong iniquity nga ilang gilabay ngadto ni David. So mao ni ang gigamit sa Yawa, mga igsoon, to discourage David. Ang mga kaaway niya gibuhat-buhatan siya og mga salaod. Mao na ang iyang pagsampit sa Ginoo, mga kaigsunan, attend unto me and hear me. Naa siya complaint. Oy, mo na nindot kaayo, mga igsoon. Kung naay mga pangitabo sa atong kinabuhi nga ing-anion ta ba ang atong sumbungan diretso, Ginoo. Ginoo, mga kaigsunan. Dili si bitag, dili si action man, kundili adto kita sumbong sa Ginoo. Sigurado ang resulta, mga igsoon. Ang pagsumbong ni David tungod kay sobra na ang iyang nadunggan, ang iyang na-experience sa iyang mga kaaway. Grabe na ang opresyon according sa iyang gisulti diri. Tumuan siya, they cast iniquity upon me, and in wrath they hate me. Wrath, mga igsoon. Naana ni, pisikalay na ni. Dili ra ni sa istorya, kundi naana gyud ni siya mga action nga nahitabo, mga igsoon. In verse number 4, my heart is sore pained within me, and the terrors of death are fallen upon me. Gubugatan nas kinabuhi. Kuan ba ni mga kaigsunan, kung ma-experience ni mo ba? Kanang, you know 100% that you did not do what they said. Pero kung madunggan ni mo ang mga istorya, sama sa nitabuan ni kang David, mura siya og kanang tinuod kayo ba? Kabantay mo kanang naay sa court, mga kaigsunan. Unya, they will hire a false witnesses. Luoy in town kaayo tong way kwarta kay wa man di man katingog bisan tuod dili tinuod ang accusation, pero wa man siya capacity to defend himself. Wala luoy in town kaayo kay daghan man mga witnesses pwede bayran sa may kaya. Mao ni lisod kaayo ang justice sa kalibutan, mga igsoon. Pirmi lang gyud ni mahitabo ang injustice. Dili gyud ma-serve ang tinuod nga justice. Mo na sa prisuhan karon, daghan kay nga priso diha nga dili tinuod nga maoy nakasala. Ang uban diha ni kapit patalim na lang para lang naay mapakaon sa ilang family, sila ni angkon sa sala sa mga dunay sapi, mga igsoon. Nahimo silang mga fall guys. Alright? So, dili na siya kanang sakto sa atubangan sa Ginoo. So, kana God is our justice. Siya just nga muhatag sa judgment, mga igsoon. So kung adto tadagan sa iya ha, ang iyang judgment sakto gyud na. Mo ni gibuhat mismo ni David, mga igsoon, nga ang iyang gisumbungan ang Ginoo, dili ang sumbungan ng bayan, no? Lisod ba kani adto ka sa sumbungan ng bayan kay maladlad magkag-apil? Unya mabuhatan pa jud ka og film? So, mahibaw ang tibuok kalibutan, mga igsoon, kay open kayo na sa social media. Pero ang Ginoo, mga igsoon, He can move silently. Ano yung nakanindot? So, sa kaguol ni David, mga kaigsunan, nakasumbong siya sa Ginoo. Ingon sa verse number 5, fearfulness and trembling are come upon me, and horror hath overwhelmed me. Makatuog pa kani? Na makatuog pa kani nga lain na magunahuna ang mga tao sa imong palibot. Makakaon pa kag tarong ani. Ha? Makalakaw pa ka peacefully ani. Kabantay mo, mga igsoon, pag naanay mga tao nga gibirahan diha sa social media, naa dayon mga death threat manunga sa mga way labot. Kana sa mga taong apil-apilon ba? Magpadadayon og kana mga death threat, bantay ka, ingon ani di imong gibuhat niya, usay labot nila ba? Di ba no niya, without really knowing it na tinuod ba o dili, basta lang na nabutyag diha, ingon ana niya, mo na nga dili day tinuod, di na mabakwe og unsa ilang mabuhat.
Mo sa ni usay sayop nato makadungog ta mga igsoon og mga istorya, butangan dayon nato atong nadunggan na nato ba kanang mura na siya o kanang shadow ba ato maninong tinuod og pain nga shadow raman to mura raman tong aso nga niagi mga igsoon oy kabantay mo na mo tanaw kag panganos wala rabbit o tanawa narang o dapit ay maka picture out ka so kana panganod ra na pero you can paint something on it. Mao nay usay may tabo mga igsoon makadungog ka og kanang mga istorya nga naglupad-lupad sa hangin imong gi-capture. Pag capture nimo imong gibutangan og detalye. Amura nagtinuod. Di ba? Pero kuan na dito mga istorya naglutaw-lutaw sa hangin. Mao man niyang gibuhat mismo kang David. They cast gossip, they cast some news kanang fake news about David. And siyempre, si David, mga kaigsunan, masakitan yun. Kay human being, just like us, masakitan yun ta. So, mo ni pagkanindot ani, kay si David, mga kaigsunan, verse number 6, and I said, oh, that I have wings like a dove, for then would I fly away and be at rest. Nawa, lamin ay kagiw. Kung pwede pa lang, no, I will do it now. Bulupad na lang ko, mupalayo ko. In verse number 7, Lo, then would I wander far off and remain in the wilderness. Sela, mo na yung problema, nakarealize na po siya. Kung ako po buhaton nga mulupad ko, mukagiw ko, mupalayo ko, kay daghan na kayong gossip, basig unyag magpabili na ko dito sa wilderness. Nakarealize na po siya. Amen? Mo na, instinct ba? Pag masakitan ka diri, kabantay mo sa inyong balay, gipasakitan ka, layas ka kadali. Na mga tao ingon na, layas ka dali, kay gipasakitan ko. Pero, kasagaran sa nilayas, naguba ang kinabuhi. Kasagaran yun. Butan na tog 99% sa mga nilayas, naguba yun ang kinabuhi. Because that is not the cure. Dili na solusyon sa problema. So, kung naa ka sa kanang imong pamilya, unya naay kagubot diha, nilayas ka, guba imong kinabuhi. Kung naa ka sa simbahan, naay mga gossip diha, nilayas ka, guba imong kinabuhi. Bisag asa pa kang dapita, di gud pwede. Because God allowed those things to happen for a reason. Kabantay mo ng tailored for just your size. What problem nga giallow sa Ginoo nga ma-encounter nimo sa imong kinabuhi, it is for you to learn it, to understand, to strengthen your faith in God. Ang trust issue dapat masulbad na mga igsoon. Kay dili gyud na, if you love the Lord, di gyud na i-allow sa Ginoo nga tagaan kanyang problema nga di na nung kamusalig niya. Ayaw ninyo i-misinterpret ang Ginoo. If He allowed things to happen in your life, whether you like it or you don't like it, mga igsoon, there's always lesson to learn. Ang reason, mga igsoon, that you will be more closer to God. Wa gyud mo allow ang Ginoo nga mahitabo ni sa imong kinabuhi para di nakaganahan sa Ginoo. Good or bad, kabantay mo sa iyang gisulti, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. O kandidato biyata na. Because we are saved. Anak ta si Ginoo, we are God's children. Unya ang kuan na lang ani, ang issue na lang. Love ba jud nimo ang Ginoo? Kay mo turn out jud na into good bisag bati mga igsoon. Mahibong na lang ka inindot magresulta. Pero nikagiw ka, kagaw ang imong makuha dito sa gawas, musamot kag ka-deteriorate. Mao na, kung asa gibutan sa Ginoo, gialaw sa Ginoo nga masugatan nimo ang problema, do not leave. Face it. Amen? Learn from it. Strengthen yourself through it. But never run away from any problem, mga kaigsunan. You may be silent, because sometimes, sadyang maghilom ka, mas maka-learn ka.
kaysa magsaba ka. Kay di na makakakita sa lesson. Ang imo namang madunggan, ang imo rang kaugalingon, puros reklamo. So the injustice, nakita ni David mga kaigsunan. Look at verse number 8. I would hasten my escape from the windy storm and tempest. Pero, mao lagi, di man siya nindot, kung escape siya. Mao na nga, kita, pag nasugatan nato ni si mga problem nga, kanang mo speak og false nga mga pangitabo sa atong kinabuhi, sakit kay na ayaw tuguti nga mo na'y makapalagpot nimo. Stay. Ayaw tuguti nga ang yawa mudaog sa imong kinabuhi kay mo na iyang strategy. Husband and wife, nagyud may mga misunderstanding. Uni ang problema kay wa ka naka-learn sa mga messages nga gihatag sa Ginoo nimo. Manguy-koy ka dito sa mga panghitabong karaan, mga igsoon, ihampak nimo sa dagway sa imong bana, which is not good. Ihampak nimo sa dagway sa imong asawa, unsa may nindot nga outcome ana, mga igsoon. Di ba? O tanawa ra gud na sa atong sa atong kanang panggobyerno. Nay bagong isyu, hapakag daan nga isyu. Unsa may kalabutan atong mga daan, paggubot-gubot lang. It doesn't solve anything. Dili masulbad mga igsoon, wa gyoy kasulbaran kay ngano man magsikin utay unsay mga problema dinha. Mo na ayon nag-i-apply sa inyong family. Once nga kanang issue na solve na gilalisan na ninyo, lagmit na awayan na ninyo, nganong i-brought up naman sa nagbalik? Tungod kay naglagot ka? Dapat forgotten na, kay forgiven na, that's forgotten. So muna, ang iya mga enemies, gitreten siya, nagplano siya nga mukagyo, pero nakarealize siya, basig magpabilin ko ani sa wilderness. Lisod kayong kinabuhi kung nasa wilderness, mga igsoon. Nakita na nato ang mga Israelites, wa sila ni-obey sa Ginoo, gitagaan silang dan, subayan lang na ninyo, naay mga problema, naay giants diha, naay mga kanang mga pamilya ni anak diha, naay mga kaanak ni anak diha, o niya, mao nay makuyawan mo anak, mga dagko kayo, masing magunahuna mo, di mi kapil di ani, nakalimot mo, ako'y mo fight. Pero wa magi sila kay nomdom, naay trust issue. So tungod sa ilang trust issue, iagi sila sa dan nga kaya ra nila. Mo ni problema sa mga Filipino nganong di ta mo asinso, kay naay mga kanang panginabuhi nga lisod dili nato sa gubangon, kay ari ra ta mo agi sa kaya ra nato. Nasabtan nato. Sama kaya ra nako pastor man maligya ra man kog lugod. Nganong pugso medyo ko nimo pabaligya anang mahal kayo. Di ka gusto mo undergo og pressure. Wa sila ni undergo og pressure. Nangita sila og kanang hapsay ra ang ilang paglakaw. So, sa naitabo, wilderness. Mao ni daghan kay mga Kristohanon karon mga igsoon naa sa wilderness. Walay mahimo para sa Ginoo pero busy kayo. Walay mahimo sa Ginoo pero kanabitong walay panahon. Walay panahon ba? Unya, wala gyud sila time para sa Ginoo kay wala hurot naman ilang time para sa ilang kaugalingon. Wala na sila panahon. Pero kung imo tanahon, daghan gyud ba untag panahon? Pero wa naman, di naman sila kakita because they cannot think right because they are in the wilderness. Kung naa ka sa wilderness, wa na ang imong utok mga igsoon, ang makita ra nimo problema sa wilderness. You cannot find solution in the wilderness except kung muhangad kag balik sa Ginoo. So kung muhangad kag balik sa Ginoo, makita nimo balik ang iyang pamaagi mga igsoon. Now, letter B. The city is filled with wickedness. Day and night, mga igsoon. Walay hunong ang wickedness na hitabo sa syudad. In verse number 10 to 11, ingon sa Bible, day and night, they go about it, upon the walls thereof, mischief also and sorrow are in the midst of it. Wickedness is in the midst thereof, deceit and guile depart not from her streets. Tanawa nag-igsoon, mga
mga binuhatan nga ginamitan og deceit. Guile, mga igsoon. Destroying people with guile. Day and night. Day and night. Muna kita, mag-careful kita, kay pwede man ni mahitabo anytime sa atong kinabuhi pod. Mag-careful kita, mga igsoon. If you have no kanabitong 100% proof, don't relay it. Ayaw i-relay na. Dunggan na nimo ba? Don't relay it. Nga naman, bisan tuod dili na gikan nimo, pero imong gi-repost, gi-approve nimo, gikan na nimo. O kabantay ka, nakakita kag mga sayings diha, unya, wala gyud nimo gisabot, imong gipasa, gi-repost nimo, approve ka, kay imo man gi-repost. So maura sad na mga igsoon, natay madunggan atong ipasa, gi-approve nimo. So nagikan na ka na. Kung magkakaso-kaso na mga igsoon, appeal ka. Appeal ka. Kay nga naman, imo man gialaw nga mapasa gikan na nimo. So imo na nang desisyon nga kanang imong masulti or imong mabuhat. Alright? So, ang kanang injustice, that is not for the believers to do. That is the doing of the world. Amen? Giniyahan sa yawa. So, if you don't want the devil to use you and to guide you ngadto sa kanang iniquity, ayaw embrace sa injustice. Injustice is ni-judge ka without thinking. Injustice man na. Ni-judge ka sa tao without proving whether it's true or not. Nadunggan na nimo, gi-judge na yun nimo. So kita po na nakadungog, uy, ngano na siya, ay, wag yun nimo gitino kung tinuod ba siya o dili. That is injustice. God hates it. Number 2, the justice David seeks. So, kung na may injustice na nahitabo sa iyang kinabuhi, nag-seek po siya justice. So, kaya ang Ginoo may ang gisampit, mga igsoon, tanawa ito paminaw ni, letter A, confuse my foes, may ang hangin sa Ginoo. Libuga ang ako mga kaaway, Lord. Tagain silang kalibog sa ilang hunahuna. In Psalm 55, verse number 9, ingon sa Bible, mga kaigsunan, destroy, O Lord, and divide their tongues, for I have seen violence and strife in the city. Lalim makadili, tungaon ang dila ha, kanang mura nagbitin ang gawas. Tuguti, Lord, nga di na sila magkasinabot. Kinumdo mo sinetabo sa Tower of Babel? No? Kauban sila nga nagsugod. Nagbuwag sila nga wa na nagkasinabot. Ugwa na human ang ilang project. So mo na ang tinguha ni Kwan, ang gipangita ni David nga justice, Lord, tuguti nga magkalibog-libog na sila, di na sila magkasinabot. At tanawa, kasagaran nga may tabo, mga igsoon, naantay nakita, tingali ha, naanay tao nga nagampo og tamans ginawa ba, Lord, tabangi ko, kay gipasangin lang ako. Nya, ang katong mga tao nga gipanggamit nga nagkayusa sila to destroy that person, mo na nag-away-away, kabantay mo? Mo na'y naggubat, mo na'y nagbinutyagay sa ilahang mga pagbuhat-buhat o mga sala. Mo na gingos Bible ba, be sure your sin will find you out. Kay wag gyud makailad sa Ginoo gyud. Mo na sakto man ang ginagana ni David, obviously nagyud na nindot nga resulta. So ang una niya nga gihangyo sa Ginoo, confuse my foes. Letter B, consume my foes. Dili lang kay libuga sila, Lord, kundi buuhan ni sila, Lord. In verse 15, the Bible says, let death seize upon them, and let them go down quick into hell, for wickedness is in their dwellings and among them. Hilaliman ka, mga kaigsuunan. Let them go to hell.
Nga mayon din ang Kristohanon, di nakuha na maadtog hell, oy. Pero mag-doubt ta mga igsoon, kung mahitabo ni sa Kristohanon nga ikaw maoy kanabitaw muhimo og mga istorya, kadudahan ang kaluwasan. Kay mo disagree gyud na ang Holy Spirit sa imong kasing-kasing. Because it is not in line with the truth. Nakabantay ta? When you speak a lie, mga igsoon, the Holy Spirit is grieved. So if there is nothing nga nag-grieve sa imong kinabuhi, mga kaigsoonan, seek for salvation. Mag-ampo kag kaluwasan. Nga naman, wa may naguol. Kaklaro ato nga sayop, kaklaro ato nga di tinuod, kaklaro ato. Kita may nakaibaw mga igsoon kung nakasa ta og wala. Pero sa imong paghimo anang sala, mura nagwa. Agoy, ako tambag mga kaigsunan, kung may tabo ni sa inyo ha, seek for salvation. Kay basig matinuod ba, gingon ni David, oh? Let death seize upon them, patay na, and let them go down quick into hell. Namatay na impierno pa. Di ba? For wickedness is in their dwellings. Wala gi palaya si wickedness. Naa nagpuyo sa iyang kinabuhi. Naa nagstay mga kaigsunan. Mo na ako di ko mo agree nga ang usa ka tawo miingon mao naman gyud ni akong kanang kuan kinaiya. Mao naman gyud ni ako ang kanasukad pa ko nga bata pa ko ingon ani na magyud akong batasan nganong inyo makong hilabtan mga kaigsunan. Nagpuyo na diha. Something is wrong with you. Nganong nagpuyo man na diha, nga nagpuyo naman kaha ang balang espiritu diha sa imong kinabuhi. Nganong wala man na nakuratan, nganong wala man na nakuyawan si wickedness. Nganong wala man na siya nilayas. Kay wa palayasa. Ni dwell na sa kinabuhi and among them. Mo na bantayan nato igsoon. Kita individually mga tubang man tas Ginoo. Individually magbantay pud tas tong kagalingon kinsa na may nagpuyo diha. So if you believe that the Holy Spirit is within you, mao na imong paharion. Kung naa magani kay makita diha nga foreign nga batasan which is not dili siya iya sa espiritu, foreign din na para nato. Mo na siya mga fruit of the flesh, dapat wala na. Mo na mga foreign character and attitudes. Mga igsoon, dili gyud pwede nga maingon ka, ingon ani na gyud ko. Wa na day mahimo ang Ginoo nimo. Kay paraminaw ta igsoon. Wa na day di ay kapildi ang Ginoo nimo kay perti na yung liguna ang batasana. So mo ni sila ang nanghilabot ni David. Gipuy-an na sa wickedness. Igsoon sa atong kinabuhi, di man ni mahurot hantod sa atong kamatayon, di mahurot ning pagkamakasasa nato igsoon. Pero never nga imong i-allow nga mo dwell na diha sa imong kinabuhi. Maybe ma-surprise ka, another sin, imong nahimo sa imong kinabuhi, sa dihang na nakaplagan nimo, nakita nimo ng salaa, mga igsoon, imo na sa nang gikumbati, gisumbong na sa nimo sa balang espiritu, gipatangtang na sa nimo, nangayo kag pasaylo sa Ginoo, because you trust Him that He can help you, gipatangtang nimo sa Ginoo ang bad character nimo. Mo na nga magka-renew gyud ka. Magka-renew. Pero kanang wapa ka naluwas, nananang batasana, naluwas na ka, naraghapon siya, unya karon pila nakakatuig, naaraghapon siya, nagmo na gitawag kung nagdwell. Dili na siya sakto. So kung tinuod nga luwas, dapat palayaso na mga kaigsunan kay dili na siya acceptable sa spiritual life. Alright? So, muna, ningon si David, confuse my foes, consume my foes. Letter B. Betrayed by his friend. Sakita ni.
Namoy friend. Gibitray mo. Gilipot mo. Gihag mo sa inyong friend na ikutsilyo sa luyo. Naagi klase nga mga tao, mga igsoon, nga nindot kay sa atubangan, inig talikod, gitigbas ka. Naamoy na ilhan mga tao, ingon na ani. Likay, igsoon, likay. Kay perting delikaduha ani. Amen? Murani o mga scorpion. Manargit ra, itong luyo. Di lang kakabantay, wa na. Ginahina na di agluglog ang imong liog. So betrayed by his friend. Number 1, the friend's closeness. Tanaw na to ang unsa sila ka-close nganong nakabetray man ni nga higala ni. Verse 12 to 14. The Bible says, for it was not an enemy. Dili enemy ang nagbuhat niya ani. That reproached me. Then I could have borne it. Okay lang unta kung enemy ang naghimo. Neither was it he that hated me that did magnify himself against me. Then I would have hid myself from him. Kaya raw ta nako likayan. Kung ang kaaway mo naghimo o nagpasakit nako, okay ra unta. Makaya ra nako. Kay siyempre kaaway gud. Pero dili man. Look at verse number 13. But it was thou, a man in mine equal, my guide, and mine acquaintance. Kauban ra. Suod kaayo. Kauban niya sa pakigbatok. Kauban niya sa pagsulbad og problema. So masabtan nato mga kaigsunan, maybe this is part of your life. Nga tao. Daghan na mong mga kanang mga memories nga nahimo together. Pero sa kalit lang mga kaigsuunan, maoy naghimo og kanang pasakit nimo sa pagbuhat-buhat og dili maayo. Sakit dili. Kaya pasakit ni dili. Hapdos kay mga igsoon. Mura kag gisisaryan ani. Ang wa kasabot ani, wala gyud ka imagine. Parehara ni siya sa istorya mga igsoon unsay kalahian sa taong nahug ibabaw sa building o sa ibabaw sa lamisa. Maura gyud ang sisaryan. Ang katong nahug sa building, taas kay singgit. Bag, wala na sakit. Kaya namatay naman. Pero ang nahug sa lamisa, bug, agay, nahug usa. Una paningog, amo na. Ang katong normal delivery, singgit usa, lagarabig sininggit ay perting usahay mo, abot og pila ka adlaw mga igsoon og labor. Taas sa building, oy. Pag anak na, gumulakaw naman. Pero ang mga gisisaryan, wagi sakit pag panganak. Pero pagkahuman, agay. Makaingon na may pag-giutong. No. Mao na. Tinuod yun na mga igsoon. So katong mga natagak gikan sa lamisa, kamo gyud makarelate ani. Kasabot gisisaryan ba gisisaryan. Sayon na siya pero perting lisura inig kahuman. No? Unya kung wa mo ibana nga mo support nimo. Kinsa may mo dressing di magkakakita. Kinsa may mag-ilis og bandage. Luoy no? Kinsa may mo support og atiman sa bata. Mao na gyud mo patakag pamili mga igsoon kay basig talikdan na kaon niyang panahon sa pag-antos. So grabe ilang closeness no? Grabe ilang closeness.
Kauban sila, pero nahimo mga kaigsunan ang salaod. Number 2, the friends' corruptness. Luyo sa ilang pagka-close, na ay corruption nga nakitaan mga igsoon. 20 to 21. He hath put forth his hands against such as be at peace with him. He hath broken his covenant. Naa sila'y pakigsabot, giguba mga kaigsuonan. In verse number 21, the words of his mouth were smoother than butter. Maayo kayo mo istorya. Nindot kaayo mo istorya. Lami kaayo paminaon. Pero unsa man yung butter, gibutangan man lagi putol-putol ang blade. Hait man day kaayo ang tinuod. But war was in his heart. His words were softer than oil, yet were they drawn sword. Magbantay gid mo aning mga tawhana. Maayo kaayo mo pasud nimo sa iyang kinabuhi, pero naa di ito'y mga dautan nga mga intention. Basing maka-friend tag ingon ani mga igsoon. Mao nang giingon nga ayaw ibutang imong tibuok nga pagsalig sa usa ka tawo kundili adto ra gyud sa Ginoo. Never trust people with your life. But trust in God. At turigyo kas Ginoo mga igsoon. Number 2, katapusan. David's testimony. Ang testimony ni David, giunsa man niya pagsagubang ning problemaha mga igsoon. So during his trials, David constantly calls upon the Lord and trusts that He will save him. Constantly. Nabiktima ka sa imong false friend, sa imuhang corrupt nga friend, na biktima ka, ma-friend man, ma-relative man, maunsa na, mga kaigsunan. Pero naada ito'y corruption. Agoy, constantly call upon the Lord. Ayaw kausa lang. Di man na pwede tawgog constantly ang kanang one-time prayer. Kung dili, diyo, nakadungog na sad ka, ampo na sad sa Ginoo. Bisagwa ka kadungog, ampo sa Ginoo. Ayaw hunong og ampo hantod nga muhatag ang Ginoo mga kaigsunan sa justice. Kaya Ginoo dili gyud na siya mo piyong sa iyang mga anak nga nanginanglan. Letter A. David's trust in God's deliverance. Tanawa iyang pagsalig sa Ginoo nga ang Ginoo makahatag niya og kahumpayan sa iyang kinabuhi. Verse 1. Ingon sa Bible, give ear to my prayer, O God, and hide not thyself from my supplication. Grabe iyang pagtuo mga igsoon. Mo na nakaingon siya, ayaw itago Lord ang imong kaugalingon sa ako mga panghangyo. In verse ato ilukso mga igsoon sa verse number 16 to 19. The Bible says, as for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Definite. Very definite. Mutawag ko sa Ginoo og siya muluwas nako. In verse number 17, evening and morning, constantly. Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and He shall hear my voice. Constantly. 18. He hath delivered my soul in peace from the battle that was against me. For there were many with me. Daghan kayo mga kagubot sa kinabuhi. Gubat sa kinabuhi mga kaigsunan. Pero ang nakanindot, ang iyang pagsalig na as Ginoo, sulbad mga igsoon ang problema. He hath delivered my soul in peace. Gikan sa mga gubat sa iyang kinabuhi. In verse number 19, God shall hear and afflict them, even he that abideth of old. Selah, because they have no changes, therefore they fear not God. Tanawa, mga dugay na kaayo mga igsoon. Kung ato na ibutang simbahan, dugay na kaayo nga Kristohanon, pero badlungon gyapon. Tanawa,
Let the Bible speak. God shall hear and afflict them. Kinsa man ang katong iyang mga friends nga dugay na kay niyang kauban sa iyang kinabuhi. Ingon sa Bible, mga kaigsunan, even he that abideth of old. Dugay na nakong kauban sa kinabuhi. Dugay na nakong kauban. Bisan og gibutan nato simbahan nga problema. Dugay na nakong kauban sa simbahan. Pero problema gyud siya gihapon sa kinabuhi. A friend who cannot be trusted. A traitor friend. Kuyaw kana mga igsoon. Mao na mga di ka kabantay kano sa katukbon. Di ka kabantay kano sa akabunalan. Kay kauban man. Di ba dapat at pista with each other? Pero kung naay mo allow, nga ang yawa mo take control sa imong kinabuhi, mao gini kahagbungan nimo. Bisag unsa pa ka kadugay diha sa buluhaton, kung ang yawa welcome ra kaayo sa imong kinabuhi anytime naa siya'y special pass, dili na siya kinahanglan mananghid, kay naa siya'y direct access, kuyaw. No, kabantay mo na yung mga Kristohanon, kalitlag ka kalasaw. Kung ngano nang ingunana, mga igsoon, nagang kayong kapasanginlan, pero di man gud nato ma-deny ang working sa Holy Spirit. Kay ang working sa Holy Spirit, sure man siyang motrabaho. Dili man kanang lamu-lamuon lang ka sa balang espiritu, mga kaigsuonan. Kung mangayo ka sa balang espiritu, tabang nga mahunong ng batasana, hunongon man gyud niya. Kung willing ka, di ba? Pero kaning mga tao nga gigamit sa yawa, batok ni David, mga kaigsuonan, dugay na niyang kauban, pero maoy nahimong problema. Hinaot pa nga wala na diri. Hinaot pa nga dili na ninyo i-allow sa inyong kinabuhi. Amen? Kay dili man na dili man na nga maalkansi itong imong gipasakitan. Kay nga naman, klaro magkaayo ning pulong sa Ginoo diri ho. Do ang iyahang mga words murag lami kayo paminawon, gitago-tago ba? God shall hear and afflict them, even he that abideth of old. Dili gyud mo ila, mga igsoon. Dugay na ka, di gyud mo ila. Basta ikaw naay gihimo nga dili uyon sa Ginoo, kontra gyud na nimong Ginoo. Bisan pa kung maimo ang atensyon sa tanang mga tao, o ang tanang mga tao nilaban nimo, pero ang imong kontra nagpabilin Ginoo. Wa gay ayo ang kinabuhi. Amen. Parihara na, mga kaigsunan, maunsa man ni nga maimo ang tibuok kalibutan upon in exchange of your soul. Maunsa man na nga naa sa imuha ang pag-approve sa mga tao sa palibot, pero ang kontra nimo nagpabilin sa gusa na lang Ginoo. Mo lagi wa ni approve nimo. Disapprove gyapon ka. Amen. Letter B and last. David's trust in God's sustaining power and justice. Mas nindot magud mohatag ang Ginoong justice compared sa tao. Unya, ang sustaining power sa Ginoo, mga kaigsunan, di gyud mo fail. Magpabilin lig-on. 22 to 23. The Bible says, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Amen. So, luoy gyud to pirmi ang katong gigamit sa yawa o nagpagamit sa yawa. Luoy gyud to siya pirmi. Ang labanan gyud pirmi sa Ginoo katong yung nagsubay sa sakto, mga kaigsuonan. So bahala na kung walay mo laban nimo, walay maminaw nimo, basta as long as wala kay gibuhat nga kanang pagsupak sa kabubuton sa Ginoo, wala kay gipasakitan, wala kay gihunahunaag dautan, mga igsoon, God will remove thy burden because you cast it upon the Lord. Iya ba nagisugo nato? Di ba? Ilabay sa Ginoo imong kabugaton,
og tagaan kaniya og kabugaton nga gikan niya, which is the yoke of God, which is easy. And the burden that God will give you is light. Amen. Hallelujah. Amen. In verse number 23, but thou, O God, shalt bring them down into the pit of destruction. Bloody and deceitful men shall not live out half their days, but I will trust in thee. Karon, pili mo. Kamo ang gi-persecute, kamo mag-persecute. Kamo ang magpagamit sa yawa o kamo ang atakihon sa yawa. Pagpili mo. Kita ra gyud mo pili ani mga igsoon kung kinsa atong paggamito nato. But for me, as what David said, but I will trust in thee. But I will trust in thee. What about you? What about you this morning? If you will say, I will trust in God also, Pastor, then stop lying. Stop hurting. Stop your wickedness. Amen? And begin to follow according to what the Bible says. So that only God will use you, not the devil. Para ang kaning atong flesh, mahigmata man siya kadali, mga kaigsunan, pitloko na sagbalik sa Ginoo. Para dili gyud siya mo'y makabuot-buot sa imong kinabuhi, kay delikado kayo mga igsoon kung mabuhi ni ang kaning naa sa atong kinabuhi nga di man ni siya gutang tangos Ginoo samtang buhi pata. Are you listening? So ang mabuhat ra gyud nato ani nga ma-crucify ni siya pirmi sa cross together with the Lord through His Word. Kay kung mahulong na ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi, mga igsoon, do imo ning gibasa pero di nimo i-apply the same story sa wala nagbasa. Mas grabe pa hinuon ang resulta anang nagbasa ug wa tumana. Mas grabe ang result, mas severe ang paggamit sa yawa nimo. Ngano man, duha na ang iyang sakiton, ang tao nga imong mapasakitan ug ang Ginoo iyang mapakauwawan. At tanawa akong gamiton nagbasa man ning Bible na ako ning gamiton. Ngano man igo ra man nagbasa nya di man mo apply sa iyang kinabuhi. Mo nakita mo mas grabe nga mapasakit sa Ginoo nga mga nagbasa sa Bible pero walay application. Mura ra ta gabasag novel mga igsoon, nag-inform ra ta sa atong kaugalingon. Unya mag-emote-emote, unya magkatawa-katawa, unya mag-unsa diha, makasabot ka sa story, pero when it comes to application, zero. Ayaw. Kay mo man ni reason nganong na Bible to correct us, to reform us, to make us a person that pleases God. So ato gyud tarungon og gamit ang pulong sa Ginoo mga igsoon. So pasalamat ta nga naay Psalm 55, dalipay mo nga naay Psalm 55, realidad ni kinabuhi igsoon. Og kita po tagsa nato, at least makabantay ta ba? Uy, murag ako may gamito siya wa? No. Ingon ang Ginoo, hinginli siya. Kay mukagyo na siya sa imong kinabuhi. Ang problema ikaw mo nang imbitar siya wa. So lahi na siya ng istoryaha. Di ba? So ato nagyun ng ikwan niya, pinaagi ani mga kaigsunan nga ato ning i-apply sa itong kinabuhi, makaibaw tagluwas batag di. Kaya it's so hard for the unbelieving people to stop this kind of character kung naamang ganin. Very hard because only God can stop this. Only God can change a person. Are you listening? So kung naata, luwas ta, tinuod tan luwas mga igsoon, sa inahinay, natin masakpan sa itong kinabuhi nga dili maayo, makapasakit sa uban, sumbong dayon sa Ginoo. Ay naghuwat nga ang laing tao sumbong sa imo ha. Si Kuan Lord, pasakitan ko ni Kuan Lord. Ana, kunya tinuod ang iyang sumbong sa Ginoo. So may tabo ana. Kauban ko niyo. Kauban ni David. Pero wala bitaw gi palabay lang sa Ginoo. So mo sa na diri sa atong kinabuhi mga igsoon. Dili mo matter kinsa ka. Ang mo matter unsay gibuhat nimo.
kumusta imong pagtuo? Amen? So, salamat ta sa kinabuhi ni David ug sa Book of Psalms 55 mga igsoon. Daghan kong na-learn ani. Inaot pa kamo, nabod mo na-learn ani mga igsoon. Cry for deliverance and trust in God. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this wonderful opportunity nga maka-learn me. Kung unsay bukaton, Lord, kung naay mga tao nga gamiton sa among kinabuhi, nga duol sa among kinabuhi, nga mapasakit namo. Salamat kay Lord nga imong gi-instructionan o nagampo ko, Lord, nga tabangan nimo ang matag usa nga walay magamit dinhi sa kaaway. Hinaot pa, Lord, nga lig-on ang matag usa nga mosugubang sama ani nga problema. And help us, O God, to remember nga si David, sa imo ra gyud siya ni dagan. And help us, O Lord, nga anha ra gyud mi nimo dagan. Tuguti amahan nga ang among pagtuo nimo, ang among pagsalig nimo lig-on. Og may tabo lamang kini kung lig-on ang among relasyon sa imong pulong. Tabangi mi, Lord, nga mahimo ming reader and doer. Not hearers only, but also the doer of your word. Salamat kay Lord sa opportunity to serve you. And salamat sa Lord sa opportunity to pray today. Please cleanse us with your precious blood. Make us worthy nga muhatod sa mga pag-ampo diha nimo karon, Lord. And please unite your people's faith sa mga prayer requests nga among i-submit diha nimo this morning. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen.